So yun na nga mga kabisdak, no? Atong ang lumantad na. At isa pa dito, hiniling niya na tanggalin na siya sa pagkasangkot or yung kaso, tanggalin na yung kaso niya sa pagkasangkot kaugnay sa mga nawawalang sabungero. So yun ang ating alamin ngayon mga kabisdak. Let's go. So yun na nga mga kabisdak, no? Atong lumantad na, no, mga kabisdak. At hiniling ito mismo ng abogado na tanggalin na siya sa mga kaugnay na kaso na ng kinakasangkutan niya tungkol doon sa mga nawawalang sabungero, no, mga kabisdak. So ating pakinggan ang pahayag ng mismong attorney ni Atong Ang. So ayan, pakinggan natin mga kabisdak. Ang naalisin siya sa mga kaso kaugnay sa nawawalang sabungero na hawak ng korte sa Maynila. Naghain ang pleading ang kanyang kampo para hindi siya isama sa kidnapping at serious illegal detention ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong 2022. At ayon sa abogado ni Ang na si Attorney Gabby Villarreal, walang kinalaman ng kanyang kliyente sa pagdukot sa mga biktima. Yan ay matapos ilantad sa affidavit ng dati niyang aide na si Julie Patidongan na si Atong Ang daw ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Kinumpirma naman ng DOJ na muli nitong binuksan ang kaso sa... So yun mga kabisdak, no? Ang tanong dito, no? Nasaan na nga ba si Atong Ang? So yun, maraming nagano na nandirito pa rin talaga daw sa Pilipinas si Atong Ang nagtatago. So iba talaga kapag maraming pera, no? So ngayon maliban ito ang nakakagulat mga kabisdak. Dahil mismo yung dating tauhan ni Atong Ang, kung natatandaan nyo nakaraan na siya ang naglaglag kay Atong Ang sa mga anomalya daw na ginawa, isa daw sa mastermind si Atong Ang, ganito ganon. Kumbaga nilantad niya lahat. Siya mismo nagsabi. Anong nangyari? Umiba ang ihip ng hangin mga kabisdak. Okay, ayan. Mismong si Julie Patidongan ay gustong bawiin ang mga salaysay niya kaugnay kay sa mga nawawalang sabungero, kaugnay doon sa pagkasangkot ni Atong Ang mga kabisdak. So anong nangyayari dito? Bakit gano'n na gusto niyang bawiin? So ngayon mga kabisdak, pakinggan natin ito. Okay, so pakinggan natin tong tagapagsalita ng mismo kung nasaan ba yun talaga ngayon si Julie Patidongan. Okay, so yan, pakinggan natin mga kabisdak. Attorney, bakit biglang may pumutok nga na balita na binabawi na ni Don Patidongan yung kanya pong, ano ba ito, sworn affidavit against Charlie Atong Ang? May katotohanan po ba ito? Well, yun po yung statement made earlier, no? But as far as the prosecutors in the case pending here is concerned, all the substance of the matters being taken up during the conduct of preliminary investigation, we will have to wait, no? Kung yung magiging po dyan, assessment, conclusion ng panel of prosecutors. So while the counsel certain lawyers may say it, like Eric Panina, it's not conclusive yet. That's for the prosecutors to determine. Wait, sorry. Nalito ako, attorney. So, binawi ba talaga or hindi pa binawi? Or i-determine ba ninyo kung ito ba ay binawi pa? Ang nagsabi daw na binawi ni Patidongan ay yung abogado ni Atong Ang mismo, si Attorney Villarreal. Tama po ba? Correct. Tama. Opo, yes. Siya ang nagsabi. So ngayon, to verify, paano ba nagbabawi ng statement? Oo. Ang sworn statement ng isang nagwi-witness? Does he have to also do it in writing? Well, many ways po, no? In terms of documentary evidence, ginagawa po yan to a sworn affidavit na recanting some part or maybe the whole part ng kanilang naging statement previously. Again, so yun mga kabisdak, no? Anong nangyari? Bakit ganun? Gusto niyang
bawiin yung lahat ng mga nilantad or sinasabi niya tungkol kay Atong Ang. Anong nangyari? Ano sa tingin niyo mga kabisdak? Grabe talaga, no? So, yun nga, hinilingan mismo ni Atong Ang, mismo ang nagpaabot doon ang attorney ni Atong Ang na hiniling na tanggalin siya sa kaso kaugnay sa mga nawawalang sabongero. So, marami ang nagsasabi na nandito pa rin talaga daw sa Pilipinas na nagtatago si Atong Ang. Pero, yun nga, tuloy pa rin ang paghahanap at nakahain or nakaready pa rin yung arrest warrant para kay Atong Ang. So, lahat ng mga ari-arian ay talagang binabantayan itong mga kabisdak. So, napakasaklap naman, no? Itong mismong naglaglag. Bakit ganun? Siguro, may kontak, no? Ano sa tingin niyo mga kabisdak? May kontak ito. Hanggang ngayon. Para lang ano. Kasi syempre, almost 1 month yata. Parang nawala sa balita. Kumbaga, syempre, nabisi tayo sa ibang nangyari. Lalo sa ibang bansa. So, parang tumahimik yung kaugnay doon sa mga nawawalang sabongero. So, napakahirap pala talaga, makamit ang hustisya, no? Pagdating sa kapag yung kalaban natin is mayaman, sobrang mayaman. Kung wala naman talaga siyang kasalanan, bakit ayaw niya nang lumantad at magpaliwanag mga kabisdak? So yun lang masaklap dyan kasi nga baka may maraming kapit pa talaga kaya nahirapan na mahanap mismo, no? Pero yun nga ang sinasabi sa Biblia or utos ng Panginoon mga kabisdak. Kung sino man may kagagawan sa mga nawawalang sabongero or sino yung may sala, kung nakaligtas ka man dito sa mundo, hindi ka nakakaligtas sa mata ng Panginoon mga kabisdak, no? So ano ba yung 10 utos? Nandun yan sa 10 utos mga kabisdak, di ba? Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, at higit sa lahat, huwag kang pumatay ng tao. So yun, sa lahat ng mga nawawalang sabongero, syempre umaasa pa rin yung mga pamilya ng nawawalang sabongero na sana makamit nilang hustisya o sino ba talagang dapat managot sa krimen na itong nangyari sa mga kanilang mga kamag-anak. So hindi biro ang buhay, napakaraming buhay ang nawawala. So yun, nakaligtas man kung sino man yung may kagagawan, doon na lang niya bayaran sa kabilang buhay. Kasi dito, pansamantala lang naman tayo dito, lahat tayo is mapupunta naman doon. So, tayo ay mamamatay lahat. Kaya lahat ng mga sasamang tao nakaligtas ka man dito sa lupa, pagdating sa kabilang buhay, yan ang hindi ka na makakaligtas. So, yun, sana tuluyan ng lumantad mismo si kung wala talaga siyang kasalanan at yun nga gustong tanggalin yung pagkaugnay sa kanya, yun ang hiniling niya. So ibig sabihin may mga kontak pa yan mga kabisdak kasi hindi naman ibabalita yan tama kung wala pang kontak or connection dun sa mismong hinahanap nila na si Atong Ang. So yun, kung hindi ka pa subscriber, so huwag kalimutan subscribe si Bisaya, malaking tulong na yung Bisaya, no? So yun ang ating nasagap na balita. Nasa gusto niyo itong ginawa nating video. At yun, sana sa lahat ng mga solid supporters ni Bisaya, naway pagpalain po kayong lahat, no? So yun lang, maraming salamat. Update tayo. Kung ano na yung mangyayari, mismong lumaglag kay Atong Ang ay ngayon gusto nang bumaliktad. Gusto nang bawiin lahat ng mga sinasabi niya. Wala na nabitawan na niya yun mga kabisdak. Nasa batas, kung sa batas yun, wala na, talo na, huli na kaagad pag gano'n. So anong nangyari? Bakit gusto niyang bawiin lahat ng mga sinasabi niya? Anong nangyari, di ba? Bakit ganun? So baka may contact or nagkausap sila, no? Ganito ganun, hindi natin alam, no mga kabisdak. So yun lang, maraming salamat. Ito si Bisaya TV. God bless sa inyong lahat.